Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba pa. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every week. At syempre, updated po kayo sa mga kaganapan sa mundo ng pag-iibon. Ngayong week na to mga kaibon, simple lang din yung pag-uusapan natin. Tatanungin yung katanungan pala ng isang kaibon natin at mapapaisip ka. Simpleng tanong lang pero oo nga no, paano kaya nagiging ganito? Sasagutin natin yun mga kaibon. At yung tanong na yun is tugma din kasi sabi nila breeding season ngayon. Pero actually all year round naman breeding season. Pero it's just that napaganda mag-breed ngayon kasi malamig ang panahon. Okay mga kaibon? At yung katanungan ng isang kaibon natin, nasasagutin natin at bibigyan natin ng kulay ngayon is, kaibon, katanungan po, paano po mag-breed ng basal pair? Napakaganda nito kasi basal pair di ba? Ibig sabihin nun, ang hen hindi pa proven, ang cock hindi pa proven. Kaya sasagutin natin yan mga kaibon. Pero syempre, bago natin sagutin yung katanungan na yan, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Nagpapasalamat po tayo sa inyo kasi dahil sa inyo po, nagpapatuloy po tayong mag-upload ng video. Maraming salamat po mga kaibon. Okay mga kaibon, ngayon syempre i-shoutout natin yung mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa atin. Ulitin ko po, maraming salamat po dahil sa inyo nagpapatuloy po tayo. Okay, shoutout sa family De La Rosa ng Puting Buhangin, Orion Bataan, Mark Joseph Caparas ng Bataan, Tiempo family ng Santa Rosa, Laguna, Oliver Avila ng Pandi, Bulacan, Darwin Lerona, kay Kaibon Darwin Lerona, kay Kaibon Noisy Avery ng Pasig, Sir Noisy, buhay po kayo, Team Rera, Zach Mini Avery at Mag-ibon ng Eastern Pangasinan, Team Utog ng Samar Leyte, sa mga taga Leyte dyan, taga Samar dyan, mabuhay po kayo, Don Di Paz, Ethan Tulin, Jerome Uy, kay Bernard Felix Bueza, Victor Acero Mini Avery ng General Trias Cavite, sa mga Cavite dyan, mabuhay po kayo. Last week nandyan ako maganda sa Cavite. Mga mag-iibon ng Dapdap Bamban Tarlac, kay Early Alfonso, mag-iibon, ikaibon Mac John Basco ng Southern Leyte, Mac John pala, kay Kaibon RB Mini Avery ng Taytay Rizal, mag-iibon ng South Caloocan, kay Romy Masangkay, kay Kaibon M.2A Mini Avery ng Mabitak, Laguna, mabuhay po mga taga Laguna, PGBI Guba Chapter ng Sorsogon, Bicol, kay Kaibon Jose Caparoso UG Mini Avery ng Muntinlupa, Edmar Gakutara, mabuhay po kayo sir. A family Esparagera, asawa ni Rowena, anak na sina James at Betchay, mabuhay po kayo, salamat sa suporta. At sa Avery nila sa Paumbong, Bulacan, sa mga taga Bulacan dyan, mabuhay po kayo. Mike Pakpak ng Navotas, kay Sir Mike Kapakpak, mabuhay po kayo sir. Kay Princess Luis Lane Fernandez, KJ Mini Avery ng Samar, mga Samar dyan, Leo Lunaria, admin ng group Mag-ibon ng May Kawayan, Bulacan, sa mga taga May Kawayan dyan, mabuhay. Birds ni Renz, shout out kay Patak and DNC Mini Avery ng Alabang, Muntinlupa, MME, sa mga big boss nila dyan, kay boss niya si Beth Iridani Kaakoy. Shout out din kay MRC Mini Avery ng Baliwag, Bulacan, at kay Kaibon Mark Angelo Limson, at kay Kaibon Billy Jack Gildo.
Salamat at maraming salamat ulit sa inyo mga kaibon. Sobrang appreciated po namin to. Mabuhay po kayo. Okay mga kaibon, ngayon syempre sasagutin na natin yung katanungan ng isang kaibon natin kasi napapanahon siya. Ang ganda ng tanong, medyo simple lang pero mapapaisip ka o nga no. Parang ganun. Paano daw mag-breed ng basal pair? Ibig sabihin siguro nito mga kaibon din is paano magpa-fertile ng itlog ng basal pair. Ito yung siguro yung concern talaga ng kaibon natin. Kasi kung sinasabi mo lang mag-breed ng basal pair, isalpak mo lang at magbe-breed lang din yan. Pero syempre, bago mo gawin yon, may mga bagay ka na dapat tandaan. Ito po, diskarte natin to. Kung sagayahin nyo, nasa sa inyo na po yun. Kasi alam ko may sistema na rin kayong ginagamit. Sa atin, ito yung sistema natin ginagamit. At so far, nag-work siya mga kaibon, gumagana po siya. Gaya nga ng sinasabi ko dito mga kaibon, yung mga diskarte natin, ina-apply po natin sa ibon natin to. Hindi po natin binabasa lang sa libro. Kasi yung mga libro po na outdate yan. Yung computer nga, nag-upgrade nga ng Windows 11, 12, ganun. Kasi sa mga libro, kung babasa mo lang sa mga libro, actually maganda rin siya kasi may basis ka. Pero mas maganda na i-apply mo talaga o nagagawa talaga. Kasi yun, doon talaga practical talaga yun yung nagagawa talaga. Okay mga kaibon, nasa inyo na po yun, pero ito yung diskarte natin mga kaibon. Okay, unang kino-consider natin, given na to alam na natin to kung mag-iibon tayo kahit newbie, alam na natin to. Pero sasabihin ko ulit, tamang edad. Napaka-importante po ng tamang edad kasi po doon po magbabase yung gaano din kaganda ang breeding natin. Pero sa basal pair na to na sinasabi ng kaibon natin, siguro meaning niya mga 7 months up. Pero may mga kaibigan din tayo na nagsasalang 6 months. Sabi sa akin okay naman daw. Pero tayo kasi usually 7 months up talaga. Nung una nga hindi tayo nagsasalang ng ganung edad, 8 months up. Pero 7 months mukhang okay naman kasi hindi naman kagad-agad sila mag-breed kasi sa tamang panahon kung gusto ng hen magpa-mate, nagpapa-mate naman talaga siya. Hindi naman siya mapipilit ng cock. Not unless yung cock nyo proven. Pero sa pinag-uusapan natin, basal pair kasi, ibig sabihin yung parisan dito, hindi pa nagamit. Okay mga kaibon, unang consideration natin, tamang edad mga kaibon, natandaan natin. Pangalawa, definitely, given na rin to, kailangan sure hen sa kakak. Paano natin mapaparami o paano natin mabibreed ang ibon natin kung di tayo sure na hen at saka kak. Magsasayang lang tayo ng oras pag hindi tayo sure na hen at kak yung ibibreed natin. Diba mga ibon? Malay mo, parehas hen, parehas kak. Wala, useless yung pagsasalang o pagbibreed natin. Okay? Susunod, ito malaking factor to mga kaibon, okay? Susunod is patoka. Magbibigay rin tayo ng malunggay, di ba? Nagbibigay tayo nun o gulay, di ba? Sinasabi ko parate sa mga previous video ko, simpleng bagay lang to, isip natin patoka lang yan yung ganon. Pero once, sabi ko ulit, once na nagpalit-palit po kayo ng patoka, ang ibon po nag-a-adjust. Gaya nga sinabi ko nung nakaraan, di ba, may ibon tayo galing Indonesia, dumating dito sa Pilipinas. Hindi natin alam yung pinapakain doon, hindi kumakain. Di ba, malaking factor na po yun. How much more kung ibibreed mo yung ibon? Kasi pag nagbibreed po tayo, kailangan ng ibon ng protein tsaka calcium sa katawan. Kasi hindi siya makaproduce ng itlog, syempre, kung walang enough calcium yung katawan niya tsaka protein. At ang mga itlog niya na iitlog, syempre, napaka-quality ng mga itlog kung sigurado tayo sa pinapakain natin sa ibon natin. Sa patoka, sinasabi ko, hindi tayo nagpapalit basta-basta. Ang sasabihin na natin yung patoka natin, napakasimple ng patoka natin mga kaibon. Kung gagayahin nyo, kung hindi, okay lang din. Sa patoka natin, canary mix tayo mga kaibon. Kasi canary mix, for me, less yung sunflower. Kasi ayoko ng maraming sunflower sa ibon. Kasi yun yung cost ng sapola. Tumataba masyado yung ibon. Di ba? Kung maraming sunflower. Dinadagdagan na lang natin yon ng successor.
Ang ginagamit natin mga kaibon dito is hindi kasi tayo bumibili ng per sack kasi binibili natin mga kaibon para mas makatipid tayo. Per sack, mas makatipid po kayo nun, i-compute nyo pag bumili kayo ng per sack. Sa isang sako mga kaibon, para hindi na tayo mag pick up or maghalo-halo ng successor doon. Sa isang sako, ang nilalagay po natin 4 na kilong successor po ang nilalagay natin mga kaibon. Diskarte natin yun mga kaibon at napatunayan na natin na gumagana naman. Pero minsan maraming tirang successor kasi hindi naman sila sanay doon. Nilalagay talaga natin yun mga kaibon lalo na sa mga nasa flight cage pa lang. Katulad nito, basal pair. Para syempre, handa na sila. Okay? At hinaluan din natin ng spirulina yung patoka. Nasa inyo na po yun kung ihalo nyo din or ilalagay nyo sa tubig. Pero tayo, naghahalo tayo kahit onte at nagkakaroon ng onting amoy yung patoka natin, which is yun yung hanap-hanapin ng ibon natin. Okay mga kaibon? Susunod, syempre malunggay. Naglalagay tayo ng malunggay sa ibon natin 3 times a week po. Talaga yan pag may available na malunggay. At least naglalagay tayo noon kasi minsan honestly minsan maglagay ng nakakalimutan na rin natin maglagay ng gulay Sa totoo lang mga kaibon, sa sobrang busy, sa sobrang daming kaya binabawi na lang natin sa malunggay. At isa pang nilalagay ko sa patoka mga kaibon, nilalagay natin is yung eggshell mga kaibon. Pagka may nagluluto kayo dyan, ipunin nyo yung mga itlog, iugasan nyo, ibilad nyo sa araw, tapos digdikin nyo lang or kahit mo lang ng kamay yun pisain mo lang ng kamay, tapos ihalo mo lang dun sa patoka. Ako, goods na yun para sa akin mga kaibon. And napatunayan ko na napakaganda ng breeding. Napakaganda po ng breeding natin. Marami po tayong papisa. Sa totoo lang, marami po tayong papisa mga kaibon. Kaya sinishare ko to sa inyo mga kaibon. At pwede nyo tong gawin para yung sa basal pair nyo mag-fertile siya. Okay? Ang ika-4 mga kaibon, syempre vitamins. Magbibigay tayo ng vitamins. Hindi po mawawala yun mga kaibon. Kasi kailangan nga sa breeding yung vitamins din. Pero may mga ibon din nga na grabe, kahit walang vitamins o kahit walang anong hinahalo sa mga pagkain nila, nagbi-breed lang sila. Diba? Pero may mga ibon din kasi talaga na masiselan din talaga na kailangan talaga alagaan. Sa vitamins natin, napakasimple lang mga kaibon. Last time gumamit tayo nagsubok tayo mga kaibon ganun tayo mag-breed mga kaibon. Hindi lang tayo nagsa-stock sa isang proseso. Try natin yung iba-ibang proseso para tingnan natin kung saan yung maganda. Kasi kung ang isang proseso o ang isang pina-follow nyo na sistema is hindi mag-work, at least may backup plan kayo. Di ba mga kaibon? Yun nga, sa vitamins nito mga kaibon, nag-try ako ng nakaraan, pang-pakondisyon natin is egg 1000 talaga. Yung pang-pakondisyon natin sa mga ibon. Tapos, yung essentials, at the same time, hinaluan natin yun ng spirulina. Yun lang po mga kaibon, napakasimple lang. Hinahalo na natin sa tubig. Kasi kung i-research nyo, grabing spirulina mga kaibon, grabing vitamins nito. At ito po yung nakaka-repair siguro ng parang mattress ng ibon. Kasi 'di ba, pagka itlog na ng itlog, syempre parang kumbaga sa tao parang nabubugbog na o nalulosyang na kumbaga. Pero parang ito yung nagre-repair ng mattress ng ibon na parang quality pa rin yung itlog niya. Pag in-apply natin ito sa basal pair, sigurado maganda yung resulta nito. Kasi maaga pa lang naagapan na At ang fertility rate napakaganda mga kaibon, napakaganda. Kasi sabi ko nga, yung mga sinasabi natin dito sa inyo, subok. Hindi po natin binasa lang o sinabi lang sa atin ng mga tao. Sinusubukan talaga natin mga kaibon sa ibonan natin. Kasi mahirap po yun na hindi natin subukan tapos sabihin sa inyo, wala tayong pruweba nun mga kaibon. Okay? At ang pinakamahalaga sa lahat mga kaibon, ito yung tinatawag nilang kapa. Napanood nyo na to sa video natin last time at may video tayong ipapakita na kinakapahan natin yung ibon mga kaibon. Ito yung sikreto natin talaga bago natin isalang kahit basal pair pa para
mag-fertile ang itlog ng ibon natin. Ang huling ginawan ko nito is yung aqua natin. Kung napapansin nyo mga kaibon, ang breeding ng aqua natin napakabilis. Kung hindi lang tayo namamatayan ng aqua, siguro nakaproduce na tayo isang pares lang yun in a span of 6 to 7 months. Ganun lang kabilis mga kaibon. Nakaproduce na tayo siguro ng sobrang umaabot siguro 20 aqua na na-produce natin mga kaibon. Kasi nagpapaposter din tayo eh. Pero kung hindi lang namamatay kasi minsan hindi talaga maiiwasan, siguro ang dami na natin talagang na-produce na aqua dahil sa sistemang to, dahil sa discarding to. Kaya kung ang pinoproblema nyo is paano mag-fertile o paano mag-breed yung basal pair, ito po, try nyo. Subukan nyo lang mga kaibon. Kasi kahit hindi nyo gawin yung iba dito, kahit ayaw nyo or talaga may sistema na kayo, itong kapa. Kasi napaka-importante nito pag nagme-mate yung ibon para pasok na pasok. Idagdag nyo po sa sistema nyo. I guarantee you mga kaibon na sobrang effective, napaka-effective po ng pagbabawas ng balahibo sa puwet ng ibon o kinakapahan yung ibon. Kasi pag nag-mate nga po, pasok na pasok. Okay mga kaibon, kung may sistema kayong ginagamit at effective din sa inyong mga kaibon, share nyo para makita rin ng mga ibang kaibon natin o mga newbie na ganito palang dapat gawin. Baka mag-work sa kanilang sistemang yun. Okay mga kaibon, share nyo po mga kaibon. Ibig sabihin lang nun, nagki-care din po tayo sa mga kaibon natin. Okay? Sana po nag-enjoy kayo sa munting video nating ngayon mga kaibon, ngayong Thursday. At salamat talaga sa suporta. God bless po sa mga minamahal nyo sa buhay. God bless po sa lahat ng mga ibon. God bless po sa ating lahat. Ibon at iba pa po. See you next time mga kaibon. Bye-bye.